Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. May nais po akong ibahaging kwento sa inyong programa na hango sa tunay kong karanasan sa aming baryo sa Samar. Lumaki akong napapakinggan ng mga kwento tungkol sa iba't ibang uri ng engkanto at nilalang na naninirahan dito sa aming probinsya. Hindi ko inakala na isang araw ay magkakaroon din ako ng sariling kwento kung saan ako mismo ang nakasaksi sa isang mismong aswang na siyang napangasawa ng aking kapatid. Kilala akong si Karding sa aming barangay. Isa akong magsasaka at nakatira kasama ng aking magulang at nakakatandang kapatid na si Osyong. 5 taon na ang nakakalipas nang dumating sa aming baryo ang isang magandang babae na nagngangalang Elsa. Sabi niya ay hiwalay na siya sa kanyang mga magulang at naghahanap lang ng bagong simula. Napili niyang manirahan sa tabing bukid kung saan tinayuan niya agad ng kanyang sariling bahay. Unang beses kong nakita si Elsa nang ipakilala sa aming mag-anak ni Osyong. Sa ngiti pa lang ay alam na naming lahat na may espesyal na nararamdaman si Osyong para dito. Hindi namin maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang lambing at biyaya sa kanyang pagtitiwata. Laking gulat namin nang makita naming magkahawak kamay sila na nangangahulugang sila na. Hindi naman kami nagkaroon ng anumang agam-agam, bagkus ay natuwa pa nga kaming lahat dahil parang biyaya ng langit ang pagdating ni Elsa sa buhay ni Osyong. Araw-araw kong nakikita ang pag-usad ng kanilang relasyon. Sa pagtungo ng aking kapatid sa kanyang bahay, hanggang sa unti-unting pagpapalawak nito dahil inakalang magsasama na sila. Marami sa amin ang nagulantang dahil masyadong mabilis ang nangyayari. Subalit nagpasya kaming tanggapin na lamang ng walang pagtutol, sa ngalan ng pag-ibig na kanilang pinagsasaluhan. Ngunit may mga pagsisiwalat ding kaakibat sa mabilis nilang pagsasama. Partikular na ang mga kwentong inuusisa ang tunay na pagkatao ni Elsa, lalo na noong una siyang dumating sa baryo. Marami sa mga kapitbahay ay nagdududa na baka masamang elemento siya. Sabi ng ilang matatanda, maaaring siya ay isang aswang. Dahil sa napakabilis na pangyayari, subalit hindi naman ako naniniwala sa ganitong kwentuhan. Si Elsa, na halos linggo-linggo ko nang nakakasalamuha, ay napakabait na babae na tiyak kong minamahal at minamahal din ni Osyong. At bilang kapatid, lahat ng magpapasaya sa aking kapatid ay ikakasaya ko rin. Gayunpaman, unti-unting nagsimulang magbago ang aking pananaw nang maganap ang isang mapanlinlang na insidente. Isang hating gabi ay nakatanggap kami ng balitang napatay si Kapitan Elmo, ang pinuno ng barangay. Pagdating namin sa kanyang bahay, nakita namin siyang nakahandusay na wala ng buhay at wala na rin ang mga panloob na lamang loob nito na tila hinugasan. Sa puntong iyon, natakot na talaga kaming lahat. Ano kaya ang salarin? O sino kaya ang salarin? Mabangis na hayop kaya? O isang masamang nilalang gaya ng aswang? Dahil sa insidenteng iyon, inutusan ng mga nakatatanda na huwag nang lalabas ng bahay pagdating ng 6:00 ng gabi. Sinunod naman ito ng lahat dahil sa takot. Subalit sa kasawiang palad,
Nang gabing yun ay kailangan naman ni Osyong umalis patungong kalapit na bayan. May kailangang asikasuhin siyang mga bagay doon. Nag-volunteer naman akong samahan si Elsa dahil delikado ring maiwan mag-isa sa kanilang bahay sa gitna ng gabi. Pumasok kami sa kanilang tahanan at agad akong humiga sa salas. Samantalang si Elsa ay sa loob ng silid nila. Nakatulog agad ako dahil sa pagod sa buong araw na gawain sa bukid. Ngunit nagising ako ng hating gabi nang marinig ko ang mahiwagang mga salitang sinasambit ni Elsa. Siri-siri, daing kong Diyos, Banggi. Hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero nang tingnan ko siya sa bintana, nagulat at natakot ako nang makita kong may biglang lumitaw na malalaking pakpak mula sa kanyang likod. Bago siya lumipad palabas ng bintana, nanlaki ang aking mga mata sa takot at nanginginig. Aswang nga si Elsa. At hindi basta aswang, kundi isang abat na walang awang pumapatay at kumakain ng mga lamang loob ng kanyang mga biktima. Ito pala ang dahilan kung bakit natagpuan ng walang lamang loob ang kanilang kapitan. At marahil sa mga susunod na gabi, ako at si Osyong na ang kanyang bibiktimahin at parehong kapalaran ang dadanasin. Matapos ang nakita kong paglipad ni Elsa, isang abat na pala siya. Hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Buong magdamag akong nag-iisip kung paano ko sasabihin kay Osyong ang kinatatakutan kong natuklasan tungkol sa kanyang minamahal na asawa. Paano ko haharapin ang aking kapatid nang hindi ito gugulatin o masasaktan? Alam kong mahal na mahal niya si Elsa. Paano niya matatanggap na isa palang halimaw ang kanyang napangasawa? Sa sobrang pag-iisip, hindi ko na malaya na sumikat na pala ang araw nang marinig kong bumukas ang pinto. Si Elsa. Nataranta ako at dali-daling nagpanggap na tulog. Narinig ko siyang naglakad patungo sa kusina. Maya-maya ay bumalik din siya sa silid nila. Dala-dala ang isang malaking supot na tila may lamang maiinom na alak. Nang dumaan siya sa harapan ko, nanginginig akong nakatingin at napansin kong amoy lamang loob siya. Yun na nga siguro ang kanyang hapunan bago siya bumalik sa anyong tao. Sa wakas ay dumating din si Osyong kinabukasan. Naabutan niya akong namumutla at nanginginig. Kaya kaagad niyang tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi pa ako nakasagot ng anyayahan na kami ni Elsa na kumain. Dahil inihanda na raw niya ang hapagkainan at may niluto siyang espesyal na ulam. Lalo lang akong kinilabutan nang makita kong inihain niya ang piniritong atay. Sabay sabing nakuha niya ito kagabi para gawin daw adobong atay. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilang magsalita. Itinuro ko kay Osyong ang ulam at sinabing, "Alam mo bang aswang si Elsa? Siya ang pumatay at kumain ng lamang loob ni Kapitan Elmo. At malamang, pati ng iba pang biktima rito." Sa pagkabigla, madali ang hinawakan ni Osyong ang kutsilyo sa mesa. Tiningnan niya si Elsa na nakanganga at waring hindi makapaniwala sa mga binitiwan kong salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan ko na siyang muli. "Huwag kang maniniwala sa kanya, kuya. Nakita ko siya kagabi lumipad palabas ng bintana nang mag-iikatlo ng madaling araw. Nagbago siya ng anyo bilang isang abat." Tila ba nabunutan ng tinik si Osyong nang marinig ang mga salitang iyon mula sa akin. Napatingin siya kay Elsa na para bang humihingi ito ng paliwanag. Subalit bigla na lamang itong tumayo at nagmadaling tumakbo palayo, palabas ng bahay nila. Sinubukan pang habulin ni Osyong, subalit mabilis nang nawala sa paningin niya si Elsa.
Sa pagkawala nito, naiyak si Osyong. Kahit na alam niyang isang halimaw pala ang kanyang mahal, hindi pa rin niya magawang sampalin ito ng katotohanan. Mainit ang debating naganap sa pagitan namin. Ngunit sa huli, ay naisip din niya na wag nang habulin pa si Elsa. Mas delikado kung hahayaan lang namin siyang manghalay at pumatay ng iba pang mga residente. Kaya't isinangguni na lamang namin sa barangay ang insidente upang mapaghandaan ng lahat sakaling bumalik man si Elsa bilang isang halimaw. Matapos ang nangyari, naisalaysay na namin sa buong barangay ang tungkol kay Elsa bilang isang mapaminsalang aswang. Agad namang nagbalandra ng mga maruruming tsismis tungkol sa kanya at sa hindi inaasahang relasyon nila Kuya Osyong. Naiintindihan ko naman na hindi madaling tanggapin ng marami ang naturang katotohanan, lalo na para kay Kuya Osyong, na bagamat alam niyang isang halimaw na pala ang kanyang nobya, mahirap pa rin burahin ang damdaming minahal niya ng tapat at buong puso. Kaya naman ang sumunod na linggo, nang bigla siyang mawala ng ilang araw, agad kong naisip na marahil ay pinuntahan niya si Elsa upang kausapin ito ng masinsinan. Nang bumalik siya ay haggard na haggard ang itsura niya. Tila ba hindi siya nakatulog o nakakain ng maayos sa mga nakaraang araw. Agad ko siyang kinuwestiyon at doon niya ay kinuwento ang lahat. Umano'y sinubukan nga niyang hanapin si Elsa sa kagubatan kung saan huling nakita ang anyo nitong abat. Subalit sa kabila ng matinding pagsisikap, wala siyang nakitang kahit anino nito doon. Ilang gabi siyang nagpuyat at nag-aabang, subalit tila ba naging hangin na lamang ang dating mahal. Sa pagod at lungkot, umuwi na lamang siya ng maluha-luha at hindi makapaniwala si Kuya Osyong na ganoon na lamang kadali para kay Elsa na talikuran ng lahat ng pinagsamahan nila ng 2 taon. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya kayang kamuhian o magalit sa babaeng minahal niya ng buong puso't kaluluwa. Kaya naman ang naisipan niya, baka naman pwedeng subukang alukin ng isang pagkakataong muling magbago si Elsa. Baka nga raw nagkamali lamang ito ng landas, o di kaya'y biktima rin ng isang sumpa na maaaring malutas. Kung gayon, bakit hindi subukang ibalik mula ito sa dati? Sa kabila ng aking mariing pagtutol, nanaig pa rin ang puso ni Kuya Osyong. Sinimulan niyang ihanda ang dati nilang tahanan para sa pagbabalik ni Elsa. Inayos niya ang kanilang silid at inilagay niya ang mga bagay na matatandaan daw ni Elsa upang maramdaman nitong welcome pa rin ito. Pati mga larawang magkasama sila ay muling iginabay sa mga dingding at mesa. Araw-araw naghihintay si Kuya Osyong doon. Umaasang isang araw ay babalik din dito si Elsa. Subalit sa kasawiang palad, lagi na lamang siyang natutulog mag-isa sa kama nilang dalawa. Walang kibo na babalikan pa siya ng dating kasintahan na ngayon nalalaman na niya ang totoong anyo. Matapos ang ilang buwan, ay hindi pa rin bumalik si Elsa. Unti-unti nang nawala ng pag-asa si Kuya Osyong. Bagamat labis pa rin ang kanyang pag-iisip at napapanaginipan ang mukha ng dating kasintahan, para bang naglaho na ito sa ere at hindi na muling magpapakita. Kaya't isang araw, tuluyan na nga niyang ipinasyang iwanan ang dating tirahan nila at lumipat sa bayan kasama ako. Naiintindihan ko naman na masakit para sa kanya ang manatili sa lugar na iyon, na puno ng alaala ni Elsa at ng kanilang mga pangarap na hindi natupad. Kailangan na niyang simulan ng bagong buhay, malayo sa nakaraan. Subalit bago pa man tuluyang umalis, naisipan muna naming dalawin ang libingan kung saan inilagak ang labi ni Kapitan Elmo at ng iba pang biktima ni Elsa. Naroroon din kasi ang puntod ng aming mga magulang.
Gusto lang naming magpaalam ng maayos bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Subalit sa pagdating doon, nagulat kami nang makitang may mga bagong nicho. Napalingon ako kay Kuya Osyong at agad namin napag-alaman na ang mga pangalang nakaukit doon ng mga taong kamakailan lamang din ay nawawala. Sila ay sina Aling Remy, Mang Kadyo at ang mag-asawang retirado. Lahat sila ay bigla na lamang nawala ng walang paalam, 1 buwan na ang nakakalipas. Sa hindi maipaliwanag na kaba, dali-dali kong nilapitan ang unang nicho. Inalis ko ang semento at nang makita ang laman, napaigtad ako sa panginginig. Dahil walang laman ng kabaong at ang mas nakakatakot pa, sa halip na bangkay ay puno ito ng mga uod at nangangamoy bulok na karne. Napatingin ako kay Kuya Osyong na nakatulala rin sa pagkabigla. Agad naming naisip pareho ang ibig sabihin nito. Bumalik si Elsa. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang malupit na gawain. At ang mas masaklap, bakit niya kinakain ng aming mga kababayan kung full moon pa naman at hindi siya nangangailangan ng sustento? Dahil dito, naisip naming hindi pa talaga panahon para umalis. Kailangan pa naming manatili dito para matiyak na walang madadamay na iba pa sa kanyang katakawan. Kinabukasan din, agad kaming naghanda ng mga gamit pangontra sa masasamang nilalang kagaya niya. Tinunaw namin ng mga kwintas na pilak at ginawang pana o pala. Inihaw din namin ng mga bawang para magamit bilang pangontra kapag nagpakita siyang muli. Nang gabing iyon, nagbabantay kami ni Osyong sa sementeryo. Halos mamaluktot kami sa lamig at dilim ng gabi. Subalit patuloy ang pagmamatsyag sa anumang kakaibang galaw o tunog na aming maririnig. Nais naming siguraduhin na si Elsa nga ang salarin at patuloy na bumibiktima. At kung gayon, kailangan na naming ukasan ang lahat bago pa magdagdagan ang bilang ng kanyang mga biktima. Sa kabila ng aming matinding pagbabantay, hindi na nagpakita pa si Elsa sa mga sumunod na gabi. Tila ba umalis na nga siya ng tuluyan sa aming lugar matapos ang pagkakadiskubre namin sa kanyang muling pagsalakay. Subalit kahit na ganoon, patuloy pa rin ang aming pag-iingat at pagbabantay. Ayaw naming maulit ang nakaraan na akala namin ay tuluyan ng naglaho ang panganib. Ngunit biglang babalik at babawi ng maraming buhay. 1 buwan din ang nakalipas nang tuluyan na kaming umalis ni Kuya Osyong patungong syudad. Bagamat alam kong masakit para sa kanya ang iwanan ng baryo kung saan niya minsang nakilala at minahal si Elsa, naisip namin na panahon na para magsimula ng panibagong buhay. Lumingon-lingon kami sa daan papalayo sa aming bayan na para bang umaasang sakaling makita man lang namin ang maliit na anyo o anino ni Elsa na nagpapaalam o humihingi ng tawad. Ngunit hanggang sa huli ay wala din itong nagawang paglapit. Hindi ko maiwasang mag-alala para kay Kuya Osyong. Habang papalayo kami sa probinsya, nakatingin lamang siya sa malayo habang mariing nakakuyom ang kamao. Alam kong sa loob-loob niya ay hindi pa rin niya lubos na naiintindihan at matanggap na naging gano'n ang magiging wakas ng kanyang minahal. Madalas ko siyang nakikitang umiiyak ng mag-isa sa gabi o nakatulala lang sa malayo na para bang may hinahanap o iniiyakan. Ngunit sa kabila nito, patuloy ko pa rin pinupukaw ang loob niya. Sinasabi kong darating din ang panahon na muling magkakaroon siya ng lakas ng loob harapin ang mundong iyon nang wala na si Elsa. Na bagamat mahirap kalimutan ang nakaraan, kailangan pa rin nating umusad patungo sa kinabukasan. At sa huli, naiintindihan naman niya ako at ngumiti siya ng bahagya
bago muling yumuko at mawala sa malalim niyang iniisip. Alam ko sa aking puso na kahit kailan ay hindi na maibabalik ni Kuya Osyong ang dating sigla at masayahing anyo. At ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa isang babae na sa simula pa lang ay hindi na namin dapat pinagkatiwalaan. Ngunit ganoon talaga ang buhay, puno ng mga pagsubok na kailangan mong lampasan. Kahit masakit, kahit mahirap, kailangan mong patuloy na maglakad pasulong. At ganoon na nga naging hantungan ng aming kwento. Hindi man nito nagwakas ng masaya. Sa susunod na kabanata ng aming buhay, ay umaasa akong muli nang magiging maayos ang lahat para kay Kuya Osyong. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris, ang inyong kaistorya, Karding. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.